Gandang araw na naman sa inyo mga boss. At ito na naman tayo. Meron tayong ino-overhaul na isang unit ng genset, no? Yung ating powerhouse generator set unit. Ngayon po kasi meron itong trouble na malaki. Kasama na rito yung rectifier, yung kanyang starter, tsaka yung kanyang baterya. Ngayon po, dahil na-test natin, ayaw pong umandar. Kaya napilitan tayong magbukas ng ating cylinder head. Tapos tinanggal natin yung piston at pati na rin yung block mga boss. Makikita nyo dito sa aking video yan yung aking ginawa. At totally tinanggal ko lahat yung pati yung block na yan. Tapos tinap dead center natin para maitama natin yung ating pag-tune up. Kasama na rin yung starter, syempre pinalitan natin. At syempre mga boss, kung bago kayo sa aking channel, huwag nyo pong kalilimutan mag-like, share at mag-comment. Pakipindot din po ang aking subscribe button at pakihit din po yung aking notification bell para lagi kayong updated sa lahat ng video yung ina-upload natin mga boss. At ito na mga boss, umpisa na natin yung ating tutorial video para sa ating powerhouse generator set repair mga boss. Tara, samahan nyo ako. Ayan mga boss, no? Nag-top overhaul tayo ng unit natin. Powerhouse genset mga boss, no? Ayan. Mapapansin nyo yung kanyang valve, no? Ayan, tapos ito yung piston. Ayan. So, lilinisin na lang natin. Okay naman, wala naman akong nakikitang sira, no? Hindi ito, i-check natin kung may leak. So ayan, dumi na kasi kaya napilitan tayong mag-top overhaul kasi nagsusuka ng langis. So marami tayong i-check sa isa. Tapos tinanggal na rin natin yung kanyang starter, no? Check natin yung starter. Kasi yung kanya rectifier at saka yung ABR, hindi ko alam kung nagkaroon ng problema dahil ito nasira yung rectifier niya ng mga boss, no? Parang nagkaroon ng short circuit yung rectifier niya. So ayan, ganito pa ginagawa natin pag meron tayong nakikita hindi maganda dun sa unit natin mga boss. Genset, powerhouse genset. Shout out. Shout out kay Gwen, sabi taklat ka pumasok. So ayan mga boss, no? Balik tayo dito. Ayan, kung makikita nyo, ito yung kanyang cylinder head. Ayan. So binaklas kasi natin. Ayan, no? So syempre normal na magdudumi talaga yung kamay nyo pag magbabaklas kayo. Nagugas lang tayo para ipakita sa inyo. Baka sabihin nyo, ibang klaseng technician to, mekaniko to, hindi nadudumi yung kamay, no? So, naglinis lang po tayo mga boss. Ngayon, yun lang naman yung kailangan natin gawin. Binaklas natin yung kanyang cylinder head para tapos tune up na rin natin para may tama natin. Ayan mga boss, no? Ipapakita ko sa inyo yung top dead center natin, no? Ayan. Dito sa generator na ginagawa natin. Nag-top overhaul kasi tayo kasi yung langis dito maapaw na, no? Kasi sira na yung gasket niya. Ayusin na lang natin. So nalinis na rin natin yung ano yan, yung valve. Ito yung tinatawag na single cylinder 2 valves, no? Yan po. So ngayon ipapakita ko sa inyo yung top dead center. So makikita nyo tong tatlong butas na yan. Tapos meron yung nakalagay dito 0 kung makikita nyo. Hindi na kasi masyadong makita pero may nakalagay na 0. May nakalagay na 0. Dapat nakatapat yan dito. Ayan, makikita nyo. Tapos yung piston, ayan, nakaangat. So, kahit iikot nyo po yan, ganun pa rin, basta tatapat nyo po dito. Yung pa rin po yung top dead center nyo. Tapos, papakita ko sa inyo, meron yan, isa pang guhit. Nakatapat itong parang gear na to, yung ngipin. Tapos, yung pinaka-center ito, ayan. Ayan yung pinaka-gitna. Nakatapat yan dun sa biyak. Ayan. Kita nyo. Ayan. Itong ngipin, nakatapat dito sa isang guhit. Tapos itong nakatapat dito sa mismong biyak. Ayan, kung susundan natin yan. Ayan. Ayan. Ayan yung mismong ano yan, 0. Ayan, no? 0.
So, ito yan. So, yun yung piston natin. So, ganyan lang po mga boss na. Lagi natin tatandaan kapag magtatap overall tayo. Yan. Kasi nakabaklas yan na to. Binaklas natin. Tapos pininturahan na rin natin yung katawan. Yung body niya, inayos na rin natin, pininturahan natin. Papalitan kasi natin to ng rectifier. Gawa nung nasira ng rectifier niya mga boss. No? So, powerhouse generator set. Yan din po ang ginagawa natin. Ayan mga boss, no? Babalik na natin tong kanyang kailangan makita natin. So ayan mga boss, no? Ayan na, naibalik na natin. Lalagyan natin ng nut. Nakabit na natin yung cylinder head. So, nakabit na natin pati yung ayun mga boss, nakikabit na natin yung cylinder head, pati yung cover, no? Ayan. Yung injector nalagay na rin natin. Ngayon po, dito sa aking video na to, nung naikabit ko na yung starter tsaka yung cylinder head, tinesting natin to, hindi siya umaandar, no? Hirap siyang umandar at parang loss compression yung kanyang engine. Kaya ang ginawa natin, nagtanggal ulit tayo lahat. Ngayon, kailangan po natin ulitin yung proseso mga boss, no? Kailangan natin tanggalin magmula dun sa kanyang cylinder head at saka sa block. Kasama na rin po yung pagtanggal ng piston para ma-check natin pati yung bomba dun sa loob ng fuel mga boss, no? Dahil para malaman natin kung may problema rin yung kanyang bearing, yung piston bearing mga boss, no? O yung crankshaft niya ay may problema rin. Kaya ayaw magbigay ng maayos na compression itong makina. Ngayon po, syempre, ganyan yung kailangan natin gawin sa pagre-repair, lalo na kapag yung unit natin ay ayaw talagang umandar. Kailangan nating mag-major troubleshoot pagka ganito mga boss. Lalong-lalo na po sa mga ganitong klaseng unit na nasisira nila sa project site. Yun po yung aking advice mga boss, no? Pero bago po kayo pumunta sa major problem o major nasira ng ating mga generator na ganito, siguraduhin nyo muna ang tama yung magiging kalkulasyon nyo o tama yung magiging troubleshooting nyo mga boss, para hindi naman malaki masyado yung gastusin nyo. Dahil kung personal nyo yan, malaki din yung uubusin yung gastos mga boss, no? Medyo malaki-laki po yung kakainin na budget para dyan. Dahil hindi naman po biro yung pagre-repair. At kung mag-hire kayo ng mekaniko o technician na gagawa nyan, mabigat-bigat po sa bulsa yan mga boss. So, yun po yung advice ko sa inyo mga boss, no? Bago po natin tirahin yung mismong kagaya nito, yung makina, make sure na tama yung ating ginawang assessment at yung troubleshoot na ginawa natin mga boss. Tapos may konting pagbabago tayo dito mga boss, no? Nakita natin kasi habang nagtatap center tayo, yung valve natin is dito tumatapat. So yun yung sakto na kaya iniikot natin to, yung valve natin, kasi nag-tune up tayo, no? Ginawa natin, hinanap natin yung tamang ng dalawa. So ginawa ko lang is 0.13. Ayan mga boss, sinukatan natin kasi ng pillar gauge. So ito yung, baka sabihin nyo hindi tayo gumagamit ito, yung number 13 makikita nyo. So yan, ito 12, 13. So dito tayo lagi nag-ano sa 13. Ito yung kinuha nating sukat. Yan. Yan yung ginamit natin mga boss. 0.33 mm. Ayan, number 13. So yun yung sukat ng ating valve. At base nga dun sa nakita natin, dito tayo pala dapat sa unang guhit. So yung unang butas na to, ito yung pinaka top dead center nya. So naitama na natin. Gaya na sinabi ko, nasukatan na natin ang clearance ng valve nya, no? At susunod natin, i-start ko muna to para malaman ko sa mga susunod na araw pagka naikabit ko na lahat yung tawag nito, yung electrical system nya. Ayan, yun pa, no? Naikabit na natin yung ating cylinder head, tapos yung block na palitan na rin natin, at saka yung piston. Kasi nagkaroon tayo ng problema rito, kaya ayaw mandar. So hindi lang po yung starter, rectifier, at saka yung battery yung problema nya. Marami siyang problema, maraming sira. Kaya ayaw mag-start. Ito yung kanyang piston, pinalitan natin.
Yan po naobliga tayong palitan tong piston. Kasi tingnan nyo naman yung itsura. Pero siguro pagka napalinis natin na paliya, pwede pa to. Tapos cylinder head, yung black, nagpalit na rin tayo. Kasi meron tayong luma, yun ang ginamit natin ngayon dito, nilinis lang natin. Ayan, ito na yung pinalit natin dahil okay pa naman yung loob niya, wala pa naman problema. Tapos kinuha natin tong kanyang injector. Ayan. Ngayon po, temporary lang to, yung fuse na kinabit natin. Susubukan natin mapagana. Pero magre-request tayo ng fuse tab para dito. Ayan. Testing na natin, off-under na natin. Mamaya yung push button na lang, testingin natin na gamit yung push button. Bubuin muna natin yung iba, yung parte para maayos natin. Ito po yung genset number 12 natin. At tayo na nga mga boss, at maririnig nyo dito sa ating video na umaandar na yung unit natin. Ang kulang na lang niya is yung nandito yung kanyang rectifier at saka yung ating gagamitin na fuse tab. Magpapadilo tayo. Ayan. So good. So far na po yung ating unit at umaandar na siya. Antayin na lang natin yung ating rectifier para malaman natin yung battery natin kung magkakarga na. So temporary lang muna ito mga boss. Ayan. Maraming salamat at shoutout sa lahat po sa inyo mga boss.